Napakasarap nito. Yan. Okay, mga ka-rockstar, ang gagawin po natin ngayon ay magluluto tayo ng kalderetang dila ng tupa. Yan po ay dila ng tupa o yung lamb o sheep. So, ang una po natin gagawin ay pakukuloan natin dahil aalisin po natin itong pinaka-skin niya rito. Which is we always do, maski na yung mga dila ng baka o dila ng baboy. At ito po ating magiging sangkap, of course. May tayong patatas dito. Gagamit po tayo ng red potato. Mas masarap po kasi ito kaysa pangkaraniwang patatas. So, yan po ang ating gagamitin patatas. Of course, ang ating tomato sauce, onions, bell peppers, at of course, narito rin po yung liver spread. At gagamit po tayo ng brown gravy instead of soy sauce. So ngayon, ang una natin gagawin ay pakuluan natin itong ating hinugasan ko na po ito. So, ngayon lang ay pakuluan natin dahil hindi po natin maialis ang balok. Lagyan po natin ng asin. Okay. So, ilalagay na po natin para pakuluan. Yan na po. At mamaya babalikan po natin yan para alisin po natin ang kanyang skin doon sa kanyang pinaka. Alisan po natin yung pinaka balok niya sapagkat yan po ay matigas. Kaya, pero pag inaalis na po natin yan ay malambot na po ang ating tira. Dahil hindi po natin halos makakain yan. Kaya, ito, hagaan lang po ang paglilinis niyan. Yan po. Ang init po. So po nating linisin. Ito po yung naalis nating matigas na parte ng dila. Yan po. At ito po yung malinis na parte. Ito na po ang ating gagawing kalderetang dila ng tupa. Ito po ang ating bawang. Ito po ang ating bell pepper, red bell pepper, naman po yan. Para hindi po siya okay. Ito, ito natin yung bay leaves. At ilagay na po natin yung ating dila ng tupa. Okay. Papakuluan lang po natin siya hanggang sa maging tender. Ang next po natin dito ay yung ating tomato sauce. Ayan po, ayan na po. Malambot na po siya. Lagyan po natin yung tubig. Okay.
siya ng tomato sauce. Natin ang ating patatas. Ayan po. Liver spread. Wala po tayong nabiling Reno, kaya gagamitin po natin itong Bambran. Siyempre marami po ang nag-prefer sa brand na Reno. Ano po natin lalagay ang ating red pepper. Ayan na po natin lumambot muna itong ating patatas. Ito na po yung ating red bell pepper. Ito naman po hindi na natin pagkakatagalin. Naka-latest ang ating gravy. Ayan na po ang ating finished product. Ito po yung ating kalderetang dila ng tupa. Napakasarap nito. Yan po. First time na ako makapagluto ng kalderetang dila ng tupa. And then we will test whether it's good or not. Okay? Okay. Ito po. I-test na po natin. Napakasarap. Malambot siya. Masarap po siya. Tinikman po natin sa ating cameraman. Ayan. Bon. Sarap. Perfecto yung sarap. Okay. Yan po. Sabi niya, perfecto po ang sarap. Po yung dila ng tupa, ginawa nating kaldereta. Napakasarap. Sarap. Please subscribe to my channel, Sir Efren Apostol. Sana mayroon naman po kayong napulutang dito sa aking lutuing bahay. Nakita ko po itong tupa at hindi naman po siya kamahalan. Dila ng tupa. At sabi ko, subukan ko nga pong iluto ito. So, siguro yung dila ng baka o dila ng baboy is the same way to cook it. So, napakasarap. Perfect. Hindi po siya sabaw pa lang. Sabi nga, napakaganda ng perfect po yung, nagpaganda po dyan yung ating gravy. So, bumili po tayo ng gravy, flour, at yun po nagdagdag ng lasa at nagpalapot sa ating sabaw. So, maraming salamat po ulit at kung wala po kayo mabiling dila ng tupa, siyempre, mahirap sa Pilipinas, ay siguro dila ng baka o dila ng baboy. Maraming salamat po. Please subscribe to my channel. At next time gagawa ulit tayo ng another menu na for the sake of just testing it, how good it is. And it is good. It is very good po. Maraming salamat. At kung meron kayong availability sa tang ng tupa o lamb, tang, o dila ng baka, i-try nyo po. Mahirap lang po parte rito ay yung paglilinis, yung pag-aalis po ng kanyang tinatawag na balok. Dahil nakita nyo po kanina, pinakita ko sa inyo paano mahirap po talaga alisin. You have to remove it, boil it, and but it comes so good. Thank you. Maraming salamat.